Hi! Naimbag nga oras, kadagiti agbuybuya, iti dito nga video. Ngaykat, another day, another lesson. So this time, ngaykat bayadak di utang ko regarding the jai patterns. Okay? You remember, we talked about patterns of, yung syllable patterns, I should say. Kasi last time, kulang po yung na-discuss natin. Okay? Konti lang naman yung parang nagbati nga dapat nyo nga maamuan. So, yun yung anuhin natin ngayon. Pero, i-review tayo DJ di ay inmuno na nga na-discuss, diba? So, tingnan natin. Ano na yung basic pattern na meron tayo? Yan. CV, yung consonant vowel na magkatabi lang sa nakaganyan lang, hindi sa baba. Meron din yung nasa baba, pero later on I will show you. So examples ng consonant vowel na yung vowel is vertical nga. Sabi natin 'di ba yung mga J at J nilalagay sa abay lang, ay vertical yung tawag natin doon. Okay, so ano yung mga examples nun? Kagaya ng ka, basa, marunong na 'di ba? Memorize nyo na yung mga tunog ng mga consonants, diba? Pati yung vowels lahat. Ko. Ayan. Tapos, sa pattern na ito, included dito yung pattern ng yung pinaka-first nating naaral na yung mga vowels. Kasi, diba, considered na consonant yung bilog na yon. However, wala siyang tunog. Again, wala siyang tunog kung nandoon siya sa harap ng vowel. Okay? Yo, i, e. So, don't worry. Wala namang magtatanong kung anong pattern ng syllable, walang ganun-ganon. Just be aware na ganun yung parang pagsulat. Kapag kunwari, mamaya, kailangan mong isulat yung name mo. Ngayon kita ngay DJ panagkagudwa na DJ inagan mo. Kasi, kumbaga, tinagan mo ngayon Camille. Camille tinagan mo. So, ilang syllables yon? Mil. Ganon. Tapno amom di ay J positioning the J letters mo no isulat mo. Diba? Okay? So, yun yung purpose yun. Kung bakit natin inaaral ang mga patterns. Okay? So, the next pattern na we had is yung anong tawag dito, yung para sa horizontal naman ang oy, my bird, look at that. Asan na yun? Ayun, do you see that? Di ang ganda ng background natin. May kasama tayong nature. May live pa. Okay. So, yan, yung kapag yung nasa baba or yung horizontal yung mga verbs, walang malilito, no? Kapag sinabi kong horizontal yung kasi mas lang ay gaming ang sinabali da J positioning na. Basta, tawagin na lang nating pababa, J baba nga verbs. Diba? So, J nga to, J consonant, tapos J baba di ay J vowels, kunakuma. Ayan. So, ano yung mga samples nito? Kagaya ng su, bu. Tapos, ano yung last na syllable doon na siningit ko dahil wala ng space? P. Diba? Yan. P. Diba, we only have few naman na mga vowels na pababa. Kagaya din nung nasa tabi, yung tinatabi lang. Diba, mahati lang yun. Ayan. Kasama din dito yung mga vowels na as in vowels lang na syllable. Kagaya ng yo, o. Kasi nga consonant yung bilog sa taas. Consonant tapos vowel doon sa baba. Okay? So, yan yung pattern na yan. Okay? And then, we have also studied yung pattern na C, V, C. Remember? Ito yung consonant tapos vowel na vertical, tapos may consonant na naman doon sa baba na tinatawag nating batchim, di ba? Kagaya ng mga words or mga syllables na bap, bin, jib,
han. Oh. Okay? So, gets nyo yun, diba? Gets yun kasi nga pattern niya. Okay, and some of these syllables may meaning na. Alam nyo na yung iba, diba? Okay? So, more practice tayo later sa reading. Tapusin lang muna natin yung patterns. And then, the pattern naman ng CVC para sa pababa na vowel is nandun sa ilalim yung isang C, yung isang consonant. So, parang mas mahaba yung itsura niya. Kaso lang, nung nakasurat dahito ijay, kas lang nga may isang word, kala nga makompress day size na kasi dapat agpapada jay size T bawat syllable, diba? So, parang kalangin nga pumandak dagi letters. Nano kasi ti pattern na tikwan, pumandak dagi letters. Isuti ag-adjust dagi jay kalang nga kinatangkad ti letters na. Okay? So, kagaya ng word na tong, moon. Anong basa dito? O, sige nga, anong basa niyan? Anya basa na dito bilog, tapos bilog. Okay, yung nagbasa ng tama, ang basa dyan. Kasi diba walang tunog yung first, pero yung doon sa batchim na siya, pag nandun na siya sa baba, is magiging yung tunog. So, ang basa dyan. Okay? At ang ibig sabihin niyan actually is informal way siya ng pagsabi ng yes. No, parang kumbaga friends kayo, ijay katkatong mo ngay kahit mga ibagang awon. Kasyay. Tapos, another example, gyun. Yung pattern na yan is, yan. Consonant, tapos vowel, tapos consonant ulit doon sa baba. Okay? Nagigets na, no? So, nagbasa kayo to itikwan, han kayo nga malit tuntun. Alam nyo na yung isang ganyanan, isang ano na yon. Ala, napaka-disturbing nung kuko ko. I'm sorry, pero hindi ko siya na ano. Hindi ko siya... Haan ko nga, anong tawag dito? Anya tiawag na di ay. Gwaldi. Kung nga makakuan di kukuk, kung nga masikasun. Kasi kahit na kasa talaga titsura na matkidi ngam di gamin work nga army din mi ngay katkuan. Anong tawag dito yung trabaho. Kat kailangan ngay nga usar-usaran mi de kuku ngay kat agbalbalin. Adi nga kasi titsura na taka na ngay nga maususar di tip na. Ngay kat kas lang nga maidurduron piman nga kan kanayon. Iso nga kaya ganyan. Okay, and then sorry sa patalastas ng kuko. And then okay, let's magna tayo para makarating tayo sa ating paroroonan. Ayan. Yung next na pattern, which maybe hindi ko pa na pero this one, you already know this one. Parang hindi ko lang siya na-emphasize na pattern. But then, it's also a kind. Kasi nga, diba sabi ko last time, parang considered nga may isa nga vowel di diphthongs, di nag-combine nga duwa. However, when I saw the other materials regarding syllable patterns, kalangay nga considered nga sa baling nga pattern daytoy. But then it's like that. So kung isusulat mo siya, yung dalawang double vowel na sinasabi or diphthongs, ayan, consonant tapos vowel kagaya ng we. Ganyan. Parang nandun sa baba yung isa tapos nasa tabi yung isa, di ba? Ganyan. Pero syempre, yung dalawang nandito sa dekas lang adi upper kan lower ngay kat ka-size da di adayay igid. Kasi nga, dapat isang block yung mabuo. And then, the word, wa. Ayan. So, kung titingnan mo ay sa bali jay size na, dakdakal jay jay bangir, tapos, di ay jay bilog, kundi ay ungay kat, kasjay na mas pandakda. Ayan. Para kasi tumama doon sa size ng letters. Ayan. Tapos, dito sa baba niya, kaya ko dinagdag kasi kasta lang di ay kwan na. Parang mayroon lang isang ulit na may isang consonant dun lang sa baba niya. Oh. Gets ba? Consonant, tapos kas lang di lang ada nga to. Mayroon lang na idagdag na consonant doon sa baba. So, gusto lang makita nyo na pwedeng maging ganyan yung pattern. So, dun sa taas, kumbaga we, di ba ang basa noon? Tapos yung nandun na sa baba, when.
When, as in when chog, no, kahit mga iba nga left, when chog ko na when. Balin mat nga when no saan, ay, joke. When. Okay, and then itong nasa taas, wa yung sa taas niya, tapos kung lalagyan mo pa ng isang, anong tawag dito, isang consonant, kunwari, yung consonant mo magiging wang. As in, king ang ibig sabihin ng wang na yan. Wang. Okay? So, kung may sulat ito sa isang word, syempre, bumasit, manon nga bumasit dagay sa isa nga to, kasi meron pang isang syllable ulit. 'Di ba? Liliit ulit yung mga nandun sa taas, kalang adjust. Okay? So, kung nagbabasa kayo ng maliliit na kwan, lalo na yung mga may balak mag-exam, ganun, baka nakakaduling yung, kumbaga, monitor, baka nyo masyado makita yung letters. May mga letters kasi na nai-compress nga kasi dyan po i-size. Okay? I-sizing, dapat agpapada piman talaga. Alright. Though in my samples, hindi ko siya magawang pagpapareho. Hindi perfect yung pagsulat ko. Pero sana, nagigets nyo. Uray no kasi dyan. Okay? And then, ito yung isang pattern na hindi ko pa talaga naipapakita, pero dapat nyong malaman. Ayan. At actually, ang daming nito. Medyo madaming version yung iba-iba. Ay, hindi naman na iba-iba. Madaming sources ang nagsasabi regarding the proper pronunciation. But then, yung pronunciation, later na lang natin anuhin yon, aralin. May separate tayong lesson regarding pronunciation kasi ang dami pang mga anong tawag doon? Nagadungay tikas lang irregular nga pronunciation, may mga rules na dapat ganito ang pagbigkas kapag ganyan, yung kasunod, yung ganon-ganon. Okay? So, I just want to show you or tell you na may ganitong pattern, which is like, maraming words na may ganito. CV, tapos CC, ayan. Kagaya ng duck. Bakit duck lang? Kung naman yung kasi, aping nga duck lang tawag na rin. Yun na nga yung tanong. At saka, ito din, back ko na rin ay. Pero, actually, yung pronunciation yan, kung may kasama na vowel doon sa susunod, yung parang ganun. May mga rules na ganun. Okay? At makita yung ngayon, kas lang nga sabsabali yung api, ada kasi dyan mga letter, nga hindi mo naman ma-pronounce. Adi pa'y dark, han ba nga dapat nga dark, diba sa ijay, kung na yung kasi, diba, agbalin nga duck. Okay, agbalin nga duck, dakugi, meaning chicken, karne ng manok, yung ganon, oh. Merong merong han nga adumot kidi nga combination. Aduti kas lang nga maybe first nga nakita nga material nga may 11 lang daw na combination ng mga wait lang, kailangan kong ibati kasi ng mga etong verbs ay nung mga vowel ko na kuma verbs sak nga verbs. Etong dagiti vowel nga mabalin nga mapagdeket. Merong parang 11 siguro na mabalin lang nga agnayon kagaya ng R at G, R at B, N at G, N at H, yung mga ganun-ganon. So, konti lang yun. But you don't have to memorize. So, yung purpose lang ng pagpapakita ko ng pattern na ito is dapat malaman nyo na may ganyang pattern. And usually, dito, within dalawang ito, iisang lang yung parang napopronounce. Unless, may kasunod na vowel doon sa tabi. Let's take for example itong word na sorry wala akong nasa bag ko kasi yung ballpen surata ko mangam kwan nakagamakti phone kan hindi ko na makuha yung lagay ko ngayon, hindi ko siya masulatan. But then kunwari daytoy nga daytoy antibasa na lang dihan ngayon may pronounce daytoy j na nin kat no anta ko na nako madjay ta di ay adwa na antalat nga talaga ti basa na, which means to sit, umupo. Pero kung sasabihin mo kasi yung word na umupo ka, yung ganon, magiging anja. Yung nandito, yung makukonjugate siya sa spoken form, matatanggal yung da. Yan, may mga may mga complicated sa mga next na lessons
Ganun yung ano niya kasi, yung rule ng pag-conjugate ng mga verbs, tatanggalin yung da, tapos idadagdagan ng yung mga conjugations na. So, a yung idadagdag. Kapag vowel yung kasunod niya, maipo-pronounce ang di, may sa idjainin o. Isong agbalin nga, anja. Kalangay nga, mai-continue nga, ag-form ti may isa nga syllable kasjay, anja. Kasla kasjay. Okay? Oh, next, kasla kumbaga na ito eh. Ta, kung nanukwan. Ngayon agbalin nga, barba, no, may conjugate ijay, spoken form nga, basic. Okay? Agbalin nga barba. Oh no, may lumabas. Dati lumabas. Ngayon baka ko na nangyarami din na kung nanto laki din. Okay. Gets ba? Okay, kahit na hindi nyo muna gets yung mga meaning ng mga words, tapos hanyo nga sure dagi pronunciation na pailang, okay lang. Basta amuyo nga adati kastoy nga pattern, iti syllable. Okay? And most of the time, iisa lang yung part na ipo-pronounce dyan unless yung kasunod ay vowel. Alright? And then, a very uncommon pattern is, meron din daw ganito. Hindi pa ako nakapag-experience ng mga ganitong pattern. Sa mga studies ko awantikas lang ngayon masyadong nakikita nga kakastoy. Kasi there are only few words na may ganyan na pattern. Yung pababa na vowel, ito naman yung pababa na vowel. Daytoy, kas lang katumbas na lang day may satatay. Matkit di. Ito itong, wait lang. I-ano natin, ipahawak natin sa eto, kas lang nga jay babang vowel, tapos sisi lang. Yung kanina kasi, ay, asan na yun? Yung kanina kasi, CV na nandun sa tabi, tapos sisi lang doon din sa baba. So, parang eto lang yung version yan. Pero yung vowel niya is yung nandoon sa baba na location. Okay? So, parang walang masyadong word kasi or syllables na gumagamit ng pattern na to, but existing siya. Okay? And the same is true with the last pattern na ganyan yung itsura. Yung parang double vowel lang yung gamit na ganyan. Tapos may double consonant din doon sa last niya. Okay? Gets ba? Pero hindi siya masyadong nagagamit. But they exist. Okay? So you just have to know na may mga ganyan. So, ang kailangan nyo lang matkidi nga jay as in nga maging familiar is yung mga nauna na mga patterns. Yung CV, na pa side, tapos pababa, tapos CBC, na ganun din, pa side, tapos pababa, ganun. Tapos yung apat kanina. Alright, so, ang haba ng video na ito, and parang ang gulo, no? Pero, ang gusto ko lang sana kahit na makuha nyo is yung parang awareness na may mga ganong patterns. Alright? So, I think ready na kayo. Kung natanggap nyo na ganun talaga, ang yung ganun ka-complicated yung Korean language is, magandang start yan. Tanggapin nyo na ganun talaga. Magandang start para madaling matuto sa pagbasa niya. So, yan. Sa next na video, we'll memorize more vocabularies and then after that, we'll go to grammar. Okay. See you!